Ang kalye ay tahimik pero masikip sa init ng araw habang ang mga karatula na may Chinese characters at ang bar luka ay nakasabit sa magkabilang gilid ng eskinita. Sa gitna ng lahat ng ito, isang lalaki na nakaputing jacket at dilaw na damit sa loob ang naglalakad mag-isa habang ang anino ng mga gusali ay humahaba sa semento. Mabigat ang bawat hakbang niya at ramdam mo ang bigat sa dibdib niya habang galit na sinabi ng ating bida Leche, "Pinalayas lang ako ng landlord ko tapos pinalitan pa ang mga kondado. Ginawa akong pulubi dahil lang hindi ako makabayad ng renta," ganon. Ang boses niya ay puno ng inis at pagkadismaya na parang anytime sisubog siya sa galit pero wala siyang ibang mapuntahan kundi magpatuloy sa paglalakad. Habang papalayo ang tanaw at lumiliit ang figure niya sa dulo ng eskinita, mas naririnig mo ang bigat ng iniisip niya dahil mahina na sinabi ng ating bida, "Bumagsak ang pinakabago kong libro, mukhang hindi ako mababayaran anumang oras ngayon." Kasabay nito ay ilinaw ang pagkakakilala sa kanya bilang si Bai Wu, isang bilist author na kilala sa nag-flop na Racing Slimes from Today Onward. Ang sikat na pangalan niya noon ay wala ng halaga ngayon dahil ang realidad ay hinahabol siya ng gutom at kawalan ng tirahan. Sa susunod na sandali ay mas lumalapit ang anggulo at kitang-kita na ang mukha niya na halos natatabunan ng buhok habang nakayuko at hinahatak palabas ang dalawang bulsa ng pantalon. Walang laman. Puro hangin lang ang lumabas at ang mga guhit na parang pagtama sa paligid ng bulsa ay nagpapakita kung gaano kadesperado ang galaw niya. Ramdam mo ang kaba sa dibdib niya habang tanong sa sarili na sinabi ng ating bida, "Gaano katagal ako mabubuhay sa ganito?" Ang mga daliri niya ay nanginginig bahagya at ang panga niya ay bahagyang nakaigting dahil wala talaga siyang makapa kahit isang barya. Hindi pa man siya nakakabawi sa realidad na wala siyang pera ay biglang nag-cut ang eksena sa isang close-up ng palad niya. Sa palad na iyon ay may ilang gusot na papel na pera at dalawang barya na halos hindi sapat pambili ng isang matinong pagkain. Ang liwanag sa background ay nagtatalsika na parang nagbibigay diin kung gaano kaliit ang natitirang pag-asa niya. Sa gitna ng katahimikan ay desperado na sinabi ng ating bida, "Kailangan ko na bang maghugas ng plato para lang mabuhay ako ngayon?" Ang tanong na iyon ay hindi lang basta tanong kundi pagtanggap na unti-unti siyang nilulunod ng kahirapan. Kasabay nito ay tumingala siya sa langit at kitang-kita ang tagiliran ng mukha niya na pawisan. May isang butil ng pawis na dumadaloy sa panga niya at ang mga mata niya ay bahagyang nakapikit habang nakabukas ng kaunti ang bibig. Hindi siya sumisigaw pero ang katahimikan niya ay mas maingay kaysa sa kahit anong sigaw dahil doon mo mararamdaman na pagod na siya at naghahanap ng kahit anong sagot mula sa kawalan. Sa isang iglap ay may pumukaw sa atensyon niya, ang mga mata niya ay napadako sa isang pulang karatula na may nakasulat na Chinese characters at sa isip mo ay bahay ng loto ang ibig sabihin noon. Nanlaki bahagya ang mga mata niya at ang buong katawan niya ay natigilan sa paghinga, gulat na sinabi ng ating bida. Ang simpleng tunog na iyon ay puno ng pagkabigla na parang may biglang nagbukas na pinto sa isip niya na hindi niya inaasahan. Hindi doon natapos ang lahat dahil sa sumunod na sandali ay nakatalikod na siya sa atin at humakbang papasok sa maliit na tindahan. Ang kamay niya ay nakahawak na sa glass door at ang likod niya ay tuwid pero ramdam mo ang desperasyon sa bawat kilos. Determinado na sinabi ng ating bida, "Nasa pinakailalim na ako ngayon, susubukan ko na lang ang swerte ko sa loto." Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta desisyon kundi pagsuko sa tadhana dahil wala na siyang ibang alas na natitira. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay maririnig mo ang boses niya mula sa loob ng tindahan na puno ng tapang at kawalang pakialam, pasigaw na sinabi ng ating bida, "Boss, isang 5 yuan na scratch ticket, at bahala na ang tadhana." Ang sigaw na iyon ay umalingaw sa maliit na espasyo at doon mo mararamdaman na inilagay na niya ang buong buhay niya sa isang piraso ng papel na maaaring magpabago ng lahat o maglubog lalo sa kanya sa hukay. Sa loob ng maliit at medyo mainit na tindahan ng loto, bumungad agad ang amoy ng usok ng sigarilyo at ang tunog ng lumang electric fan na hawak ng matandang tindero. Nakasando lang siya at may manipis na buhok sa gitna ng ulo habang nakasandal sa counter na may computer sa likuran. Sa harap niya ay nakalatag ang ilang pulang scratch ticket na parang kumikinang sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Walang kabog-abog na tanong ng matanda, "Alin ang gusto mo?" Ang boses niya ay malamig at walang interes na parang sanay na siya sa mga desperadong pumapasok dito araw-araw. Sa tapat ng counter ay nakatayo si Bai Wu na bahagyang nakayuko at ang mga kamay ay hindi mapakali. Kitang-kita ang pagod sa mukha niya at ang dilaw niyang damit sa loob ng puting jacket ay medyo gusot na. Pilit na mahina na sinabi ng ating bida, "Sinusubukan ko lang ang swerte ko, kahit alin dyan ayos lang."
ang tono niya ay walang kumpiyansa na parang kahit siya ay hindi naniniwala na may magbabago, ang tingin niya ay palaipat-lipat sa mga tiket pero ang isip niya ay malayo at lutang. Sa parehong sandali ay biglang nag-iba ang ekspresyon niya, nanlaki bahagya ang isang mata niya at may maliit na butil ng pawis na nagsimulang damaloy sa gilid ng noo. Napakapit siya ng bahagya sa gilid ng counter dahil may kakaiba siyang naramdaman na parang may pumasok na lamig sa batok niya. Hindi siya nagsalita pero ang katahimikan niya ay mabigat at puno ng tanong. Hindi pa man siya nakakabawi ay mas humigpit ang kuha sa mukha niya, ngayon ay kitang-kita na ang pamumula ng gilid ng mga mata niya at ang bahagyang panginginig ng kamao na nakapatong sa counter. Ang hininga niya ay bumibilis at ang mga labi niya ay nakaawang ng kaunti na parang may gusto siyang sabihin pero hindi makalabas. Ramdam mo na may kakaibang nangyayari sa paningin niya pero hindi mo pa alam kung ano yon. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbago ang buong mundo sa paningin niya, ang mga pulang scratch ticket sa mesa ay biglang nagliwanag at lumabas ang mga lumulutang na asol na numero sa ibabaw ng bawat isa. May nakalagay na 0% sa ilan at 100% naman sa iba. Ang background ay naging malabughaw na liwanag na parang may digital interface na bumukas sa harapan niya, ang mga numero ay matatalas at malinaw na parang totoo at hindi guni-guni. Ang buong eksena ay tumigil sa isang iglap at tanging ang tibok ng puso niya ang maririnig mo. Kasabay nito ay napasapo siya sa mukha gamit ang isang kamay at ang mga mata niya ay nanlalaki sa sobrang gulat. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatakpan ang ilong at bibig at ang pawis ay mas dumami sa noo niya. Gulat na sinabi ng ating bida, ano ba ito? Nasobrahan ba ako sa trabaho kagabi? Tapos ngayon ay nakakakita na ako ng kung ano. Ang boses niya sa isip niya ay nagkakandabulol na sa takot at pagkalito dahil ang nakikita niya ay imposibleng mangyari sa normal na tao. Samantala ay kalmado pa rin ang tindero at walang kaalam-alam sa nangyayari, kinuha niya ang isang tiket na may nakalutang na 100% sa ibabaw nito at inabot kay Bai Wu habang patuloy ang pagyoyosi. Ang mukha ng matanda ay walang reaksyon pero sa paningin ni Bai Wu ay para siyang nag-abot ng isang bagay na may kuryente. Napalunok ng malalim ang ating bida dahil hindi niya alam kung tatanggapin niya ba ang tiket o tatakbo na lang palabas. Sa gitna ng kaguluhan sa isip niya ay isang tanong ang umalangaw na parang kulog. Naguguluhan na sinabi ng ating bida, ano ba talaga itong nangyayari sa mundo? Ang tanong na iyon ay hindi para sa tindero kundi para sa sarili niya dahil pakiramdam niya ay bigla siyang nahulog sa isang kakaibang realidad na siya lang ang nakakaalam. Sa susunod na sandali ay dahan-dahan niyang iniangat ang kamay niya papunta sa lumulutang na 100% na numero sa ibabaw ng tiket, ang mga daliri niya ay nanginginig at ang hininga niya ay halos pinipigil niya, parang may invisible na screen sa harap niya na kaya niyang hawakan, puno ng kaba na sinabi ng ating bida, ako lang ba ang nakakakita nito? Isa ba itong ilusyon? Ang takot at pag-asa ay nagsalpukan sa dibdib niya at hindi niya malaman kung baliw na ba siya o nabiyayaan ng kakaibang kakayahan. Hindi pa man natatapos ang pag-abot niya sa numero ay bumalik ang eksena sa kanilang dalawa ng tindero, hawak na ng matanda ang tiket at hinihintay ang bayad pero si Bai Wu ay nakatitig lang sa kawalan habang ang kamay niya ay nakalahad pa rin sa ere na parang may hinahawakan na hindi nakikita ng iba. Tahimik na sinabi ng ating bida, ang katahimikan na iyon ay mas maingay kaysa sigaw dahil doon mo mararamdaman na nagpo-proseso pa ang utak niya sa imposibleng nangyayari. Ang tindero ay kumunat ang noo at may ugat na lumitaw sa sentido dahil naiinip na siya at nagsimula na ring pagpawisan. Sa huling sandali ng batch na ito ay nag-cut ang kamera sa mukha ni Bai Wu, ang mga mata niya ay matatalas na at seryoso. May isang patak ng pawis na dumadaloy sa panga niya pero ang kamao niya sa baba ay nakatikom na parang nagdesisyon na, ang dating takot sa mukha niya ay napalitan ng matinding pag-iisip at determinasyon. Sa isip niya ay mabigat na tanong na sinabi ng ating bida, susubukan ko ba ang isa? Ang tanong na iyon ay iniwan ng buong eksena sa gitna ng matinding tensyon na parang anumang sagot niya ay babago sa buong takbo ng buhay niya mula ngayon. Ang kamay ni Bai Wu ay nanginginig habang ang gintong barya ay dumudulas sa ibabaw ng pulang scratch ticket, dahan-dahan niyang kinukuskus ang pilak na bahagi at unti-unting lumalabas ang mga numero sa ilalim. Sa gitna ng katahimikan ng tindahan ay lumitaw ang salitang 10 yuan, hindi malaki pero sa isang taong walang tirahan at walang laman ang bulsa, ang 10 yuan na iyon ay parang unang patak ng ulan sa tuyong disyerto. Sa isang iglap ay nagiba ang mga mata niya, mula sa pagod at desperasyon ay biglang nagning ang mga ito na parang may sumiklab na bituin sa loob ng pupil niya, kumislap ang liwanag sa gilid ng mga mata niya at ang hininga niya ay naputol sa loob ng 1 segundo.
Puno ng pag-aalinlangan na sinabi ng ating bida paano kung, ang dalawang salitang iyon ay bitin pero mabigat dahil sa loob ng isip niya ay may nabubuong posibilidad na hindi niya maintindihan kung swerte ba o sumpa. Hindi pa man siya nakakahinga ng maayos ay bigla siyang sumandal sa counter at ang buong katawan niya ay naging alerto. Itinuro niya ang dalawang tiket sa mesa na may nakalutang na 100% sa ibabaw habang ang iba ay may 0%. Determinado na sinabi ng ating bida boss, gusto kong bumili ng dalawa pa, at gusto ko itong dalawang ito. Ang boses niya ay may halong kaba at excitement na hindi na niya maitago. Ang mga daliri niya ay nakatutok mismo sa mga tiket na may 100% at ramdam mo na sinusubukan niyang kumpirmahin kung totoo ba talaga ang nakikita niya. Kasabay nito ay bumaba ang tingin niya sa dalawang tiket na ngayon ay hawak na niya, ang isa ay may nakasulat na 5 yuan at ang isa naman ay 50 yuan. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang lumulutang na asul na interface sa paningin niya na nagsasabing 100% ang pareho, napalunok siya ng malalim habang ang utak niya ay nagkakandabuhol sa pag-iisip, naguguluhan na sinabi ng ating bida totoo ba ito? Posible kaya na ang mga numerong nasa tiket ay ang porsyento ng tsansa na manalo. Ang ideyang iyon ay pumasok sa isip niya na parang kidlat at hindi na niya ito matanggal. Sa susunod na sandali ay para siyang sinapian ng kung anong lakas ng loob, ang dating takot sa mukha niya ay napalitan ng matinding kumpiyansa at excitement. Kumuyam ang kamao niya at ang mga mata niya ay nakatuon sa tindero, pasigaw na sinabi ng ating bida boss, bigyan mo pa ako ng 11 piraso. Ang sigaw niya ay umalangaw sa maliit na tindahan at kitang-kita ang pamumula ng pisngi niya dahil sa adrenaline, hindi na siya mukhang pulubi kundi isang taong nakakita ng mina ng ginto. Sa gitna ng kaguluhan ay sumilip ang kamera sa mukha ng tindero, namilog ang mga mata ng matanda at ang sigarilyo sa bibig niya ay muntik ng malaglag. May butil ng pawis na damaloy sa sentido niya at ang abaniko sa kamay niya ay natigilan sa pagpaypay, halatang hindi siya sanay sa customer na biglang bumili ng ganoon karami at sa klase ng energy na inilalabas ni Bai Wu. Pagkatapos ay bumaba ang anggulo sa mesa kung saan nakahanay na ang 11 tiket. Sa paningin ni Bai Wu ay 10 sa mga iyon ay may lumulutang na 100% at isa lang ang may 0%. Dahan-dahan niyang hinawi ang 10 tiket na may 100% papunta sa gilid na parang inihiwalay ang ginto sa bato. Nakatutok na sinabi ng ating bida itong 10 may 100% ay siguradong panalo. Subukan nga natin itong 0%, kinuha niya ang nag-iisang tiket na may 0% at ang mukha niya ay puno ng dehauchi at pangangahas na parang siyentipikong sumusubok ng teorya. Mabilis niyang kinaskas ang tiket na may 0% gamit ang barya, pero sa halip na premyo ay ang salitang salamat sa paglaro ang lumabas. Sa isang iglap ay napasinghap siya ng malalim at nabitawan niya bahagya ang barya, gulat na sinabi ng ating bida ay Diyos ko. Ang reaksyon na iyon ay hindi dahil sa talo kundi dahil napatunayan niya ang kinatatakutan at inaasam niya, totoo ang nakikita niya, ang 0% ay talagang talo at ang 100% ay nangangahulugang panalo. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagdilim ang paligid at tanging ang mukha lang niya ang nasa sentro ng eksena, ang mga mata niya ay naging matatalim at seryoso na parang asol na apoy ang nagliliyab sa loob. Ang pawis ay dumadaloy pa rin sa gilid ng mukha niya pero ang panga niya ay nakaigting na sa determinasyon, sa isip niya ay buong diin na sinabi ng ating bida nakikita ko talaga ang porsyento ng tsansa na manalo. Ang realisasyon na iyon ay bumagsak sa kanya na parang 1 toneladang bakal at alam niyang sa sandaling ito ay nagbago na ang buong buhay niya. Sa huling tagpo ay nakita ng tindero ang pagbabago sa aura ni Bai Wu. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at tinapik ng bahagya ang balikat ng binata habang hawak pa rin ang abaniko. Seryoso pero may pag-aalalang sinabi ng matanda, hoy bata. Ang pagsusugal ay hindi kailanman magandang bagay. Matuto kang kontrolin ang sarili mo. Ang mga salita ng matanda ay pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila dahil si Bai Wu ay nakatingin pa rin sa kawalan. Pinoproseso ang kapangyarihang bigla niyang nakuha. Ang katahimikan niya ay mas malakas kaysa sa kahit anong sagot at doon nagtapos ang eksena na may matinding tanong kung ano ang gagawin niya sa kakayahang ito. Ang hangin sa loob ng tindahan ay biglang naging mas mabigat at puno ng tensyon ng sumandal si Bai Wu sa counter at ang mga mata niya ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Hindi na siya ang parehong pulubing pumasok kanina lang, ngayon ay may kumpiyansa na sa boses niya at ang panga niya ay nakaigting sa determinasyon, pasigaw na sinabi ng ating bida boss. Bigyan mo ako ng 10-20 yuan na tiket at isang 10 yuan na tiket.
Ang sigaw na iyon ay bumangga sa mga dingding ng maliit na tindahan at ang kamay niya ay inilapag sa mesa ang ilang gusot na pera at barya na natitira sa kanya. Sa kabilang side ng counter ay halos malaglag ang sigarilyo sa bibig ng tindero, nanlaki ang mga mata niya at ang pawis ay mas dumami sa noo niya habang pinapaypayan ang sarili gamit ang lumang pamaypay. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya, kunot ang noong sinabi ng matanda, sigurado ka bang bibilhin mo iyan, bata? Huwag mong sayangin ang huling 200 yuan mo sa ganyan. Ang boses niya ay may halong pag-aalala at inis dahil sa paningin niya ay sinisira lang ng binatang ito ang sarili sa pagsusugal. Hawak niya ang 3 pulang tiket pero ang mga daliri niya ay nanginginig bahagya. Hindi pa man nakakasagot si Bai Wu ay lumundag na ang eksena, 10 minuto na ang lumipas at ang buong atmosfera ng tindahan ay nagiba. Ang dating mainit at masikip na lugar ay napuno ng hindi maipaliwanag na katahimikan, isang kamay ang nagtaas ng cellphone at sa screen ay may malinaw na berdeng check na simbolo, sabay na lumabas ang notification sa ere na parang mensahe mula sa sistema mismo. Malamig na sinabi ng boses ng system na katanggap ka ng 20,420 yuan sa iyong AlexPay account, ang numero ay malinaw at matalim na parang suntok sa dibdib. Sa tapat ng counter ay nakatulala ang tindero, ang mukha niya ay namutla at ang mga mata niya ay hindi makapaniwala sa nakita sa sarili niyang cellphone. May maliliit na usok na parang umuusok ang ulo niya sa sobrang gulat at ang sigarilyo niya ay nakalimutan na niyang hitaitan, nanginginig ang boses na sinabi ng matanda, anong klaseng swerte ito. Sa mesa sa harap niya ay nagkalat ang mga kinaskas na pulang tiket at ang ashtray ay puno na ng upos. Ang eksena ay tahimik pero ang bigat ng hindi makapaniwalang enerhiya ay ramdam mo sa buong kwarto. Samantala ay napahawak sa baba si Bai Wu at ang mga mata niya ay seryoso at malalim ang iniisip. Ang dating gulat sa mukha niya ay napalitan na ng matalas na pag-analisa, nakatutok sa kawalan na sinabi ng ating bida. Una sa lahat, ang mga numero ay nagre-representa ng porsyento ng tsansa na manalo sa loto. Huminga siya ng malalim bago dumugtong sa isip niya, pero ang halagang mapapanalunan ay hindi alam. Ang realisasyong iyon ay nagpalinaw sa kanya ng limitasyon ng kakayahan niya. Nakikita niya kung mananalo, pero hindi kung magkano. Sa susunod na sandali ay mas lumapit ang kuha sa gilid ng mukha niya, kitang-kita ang talas ng tingin niya at ang bahagyang pagkunot ng noo. May maliit na patak ng pawis na dumadaloy sa pisngi niya pero hindi iyon dahil sa takot kundi dahil sa sobrang pag-iisip. Sa isip niya ay puno ng kalkulasyon na sinabi ng ating bida, mas maganda kung alam ko rin ang halagang mapapanalunan sa loto. Ang ideya ay bumabagabag sa kanya dahil kung makikita niya pati ang premyo, magiging kontrolado na niya ang buong laro. Habang nakatayo siya at malalim ang iniisip ay nagsalita siya ng hindi tumitingin sa tindero, nagbibigay ng halimbawa na sinabi ng ating bida, halimbawa, ang tsansa na manalo ng 100 yuan o kung ano pang ibang halaga. Ang tono niya ay parang nag-e-eksperimento. Sinusubukan kung may magbabago sa paningin niya. Sa likod niya ay nakikinig ang tindero habang hawak pa rin ang pamaypay at halatang naiinis na sakay abangan ng binata. Hindi nakatiis ang matanda at padabog na sinabi ng tindero, managinip ka, walang taong ganoon kaswerte. Ang salita niya ay puno ng pangungutya at realismo. Para sa kanya ay baliw na ang kaharap niya, pero hindi alam ng tindero na ang baliw na kaharap niya ay may hawak na kakayahang kayang gumuho ng sistema ng swerte. Sa gitna ng katahimikan ay biglang nanlaki ulit ang mga mata ni Bai Wu. May nakita siya, may nagbago sa paningin niya, napahawak siya sa baba at ang hininga niya ay naputol sa 1 segundo, gulat na sinabi ng ating bida. Ang simpleng reaksyon na iyon ay naglalaman ng libo-libong tanong at isang malaking pinto ng posibilidad na nagbukas sa harap niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, sa isang iglap ay nakaturo na ang daliri niya sa isang kahon ng mga pulang scratch ticket sa counter. Ang mga mata niya ay nakatutok doon na parang mandaragit na nakakita ng biktima, puno ng kumpiyansa at excitement na sinabi ng ating bida, boss, bigyan mo pa ako ng ilan sa mga siguradong panalong scratch ticket na ito. Ang boses niya ay hindi na humihingi kundi nag-uutos, alam na niya ang sekreto, nakita na niya ang pattern, at mula sa isang pulubing walang tirahan, unti-unti na siyang nagiging isang taong hawak ang kapalaran sa mga palad niya. Ang mga kamay ni Bai Wu ay puno ng pulang scratch ticket habang ang mga mata niya ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Sa paligid ng bawat ticket ay lumulutang ang mga asol na numero na tanging siya lang ang nakakakita. May 10%, 20%, 50%, 100%, 150%, at kahit 200% na nakapalibot sa kanya na parang interface ng isang laro.
Ang hininga niya ay bahagyang nanginginig pero hindi na sa takot kundi sa excitement. Sa kabilang side ng counter ay nakasandal ang tindero na ang mukha ay nagdilim na, seryosong banta ng matanda. "Hoy bata, mas mabuting tumigil ka na ngayon." Ang boses niya ay malamig at may bahid ng babala, dumugtong pa ang matanda sa bagay na tulad nito, ang swerte ay hindi nagsasabi. Habang pinapakinggan siya ng tindero ay napangiti si Bai Wu. Hindi iyon ang ngiti ng isang desperadong pulubi kundi ngiti ng isang taong alam na ang alas niya, yakap-yakap niya ang mga tiket sa dibdib niya at ang poster niya ay punong-puno ng kumpiyansa, hindi na nakayuko ang balikat niya at ang mga mata niya ay kumikinang na parang bituin. Kasabay nito ay mas lumapit ang kuha sa mukha niya, nakapikit ang mga mata niya at ang ngiti niya ay abot hanggang tenga, may maliliit na kislap ng liwanag sa pisngi niya na nagpapakita ng labis na kasiyahan. Mahinahon pero puno ng yabang na sinabi ng ating bida, "Ayos lang, pakiramdam ko swerte ako ngayon." Ang boses niya ay magaan pero sa loob noon ay may matinding kumpiyansa na hindi mo matatawaran. Bago pa man makasagot ang tindero ay dumugtong agad siya, "Kung hindi ako manalo, ituturing ko na lang itong donasyon sa charity." Ang salitang iyon ay parang suntok sa tindero dahil alam niyang hindi basta-basta ang sinabi ng binata. Sa isang iglap ay nagbago ang mukha ng tindero, mula sa seryosong babala ay naging galit at inis na may halong hindi makapaniwala, namula ang buong mukha niya at ang pawis ay nagsimulang tumulo sa noo niya, ang sigarilyo sa bibig niya ay nanginginig habang nakangisi ng pilit, galit na sinabi ng matanda, "Kaya hindi ka nag-aalala sa 100 yuan matapos mong manalo ng 20,000. Tignan natin kung hanggang kailan tatagal ang swerte mo." Ang boses niya ay halos pasigaw na at ang ugat sa leeg niya ay lumitaw dahil sa sobrang inis, hindi niya matanggap na ang dating pulubi ay biglang naging ganito kakampante. Hindi nagpatinag si Bai Wu, sa halip ay kinuha niya ang isang tiket na may lumulutang na 10% sa ibabaw. Kalmado niyang kinaskas ang pilak na bahagi gamit ang barya at ang mga mata niya ay nakatutok lang doon. Pagkaangat niya ng kinaskas ay lumabas ang nakasulat na 10 yuan, walang kaba, walang gulat, parang inaasahan na niya ang resulta. Sa susunod na sandali ay kita ang bahagyang ngiti sa labi niya, ang mga mata niya ay kumislap at ang pisngi niya ay bahagyang namula sa excitement, mayabang na sinabi ng ating bida, "Hehe, mukhang nasa panig ko pa rin ang swerte." Ang tono niya ay mapaglaro pero ang kumpiyansa sa boses niya ay solidong bato, sa gilid ng panel ay makikita mo ang tindero na mas lalo lang ng itim ang mukha. Nakababaw ang tingin niya at ang sigarilyo niya ay parang kakalas na sa bibig niya sa sobrang gigil. Hindi doon natapos ang lahat dahil muli na namang kumuha ng tiket si Bai Wu, sa pagkakataong ito ay isang tiket na may 20% ang kinuha niya. Kalmado niyang kinaskas ang tiket at lumabas ang salitang 20 yuan. Sa eksaktong sandali na iyon ay para nang sumabog ang tindero, nanlaki ang mga mata niya hanggang sa halos lumabas na sa socket. Nabitawan niya ang pamaypay at napasigaw siya habang nakahawak sa dibdib, gulat na gulat at hindi makapaniwala na sinabi ng matanda, "Anim na sunod na panalo. Paano siyang magiging ganito kaswerte?" Ang buong katawan niya ay nanginginig at ang background sa likod niya ay nagkaroon ng mga guhit na parang kidlat at heartbeat monitor na sumasabog. Ang usok ng sigarilyo niya ay parang sumabog na rin sa ere, sa mesa ay nakakalat na ang 6 na panalong tiket na kinaskas ni Bai Wu. Sa gitna ng kaguluhan ng tindero ay kalmado pa rin si Bai Wu, nakatayo siya ng tuwid at ang isang kamay ay nakabalto sa baywang habang ang isa ay nakaturo sa isa pang tiket sa mesa. Ang mukha niya ay may maliit na ngiti na puno ng kayabangan at kontrol, mahinahon na sinabi ng ating bida, "Mukhang swerte talaga ako ngayon, isa pang panalo ulit." Ang mga salita niya ay parang kutsilyong dumudurog sa pride ng tindero, sa puntong ito ay hindi na ito basta-basta swerte, ito ay kapangyarihan. At ramdam na ramdam ng tindero na ang binatang nasa harap niya ay hindi na isang ordinaryong tao. Sa mesa ay nakalatag ang 2 pulang scratch ticket na parehong may nakasulat na 100 yuan, sa ibabaw ng bawat isa ay lumulutang ang asul na text na 100% na tanging si Bai Wu lang ang nakakakita. Sa tabi ng mga ticket ay ang tindero na nakapikit ang mga mata habang umuusok ang sigarilyo sa bibig niya, ang pawis ay tumutulo sa sentido niya at ang ekspresyon niya ay parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi pa man nakakahuma ang tindero ay lumipat na ang tingin sa isa pang tiket, isang pulang scratch ticket na may nakasulat na 200 yuan ang nakahain sa mesa at sa ibabaw nito ay kumikislap ang 200%. Sa gilid ay ang tindero ulit pero ngayon ay mas namumula na ang pisngi niya at ang kilay niya ay nakakunot sa inis at gulat, hindi niya maintindihan kung bakit sunod-sunod ang panalo ng kaharap niya.
Sa susunod na sandali ay bumaba ang kamera sa lagayan ng mga tiket, nakasilip si Baiwu mula sa gilid habang ang mga mata niya ay matalas na sinusuri ang bawat pulang tiket sa loob ng mga kahon. Sa paningin niya ay nagkalat ang mga lumulutang na numero. May 10%, 0%, 50%, 20%, 100%, 200%, at isa pang 50%. Ang mga numero ay parang mga alitaptap na nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Ang kamay niya ay nakahawak sa baba habang nag-iisip ng malalim. Sa isip niya ay puno ng pag-aalinlangan na sinabi ng ating bida kung alam ko lang sana ang tsansa na makakuha ng 50 yuan. Habang nag-iisip siya ay biglang nagbago ang mga numero sa paningin niya. Ang dating mga porsyento ay napalitan ng bago. May 20%, 0%, 100%, 40%, 200%, 400%, at 100% na ngayon ang lumulutang sa ibabaw ng mga tiket. Ang mga mata niya ay nanlaki sa realisasyon at ang buong sistema sa utak niya ay parang nag-spark. Kasabay nito ay maririnig ang epekto ng mabilis na pag-scan ng mata niya sa mga tiket na parang nagkikiskisan ng hangin. Sa isip niya ay puno ng kumpirmasyon na sinabi ng ating bida alam ko na. Sa isang iglap ay nag-cut ang eksena sa close-up ng mukha ni Baiwu. Ang dating naguguluhang ekspresyon niya ay napalitan ng isang nakakalokong ngiti, ang isang kilay niya ay nakataas at ang mga mata niya ay kumikinang sa kasiguraduhan. Sa gilid ng panel ay may maliit na chibi version niya na masayang sumasayaw at may mga pusong lumulutang sa paligid. Sa isip niya ay buong diin na sinabi ng ating bida ang mga probabilidad na lumalabas ay base sa mga tanong ko. Ang pagtuklas na iyon ay parang susi na nagbukas ng isang malaking pinto ng posibilidad para sa kanya. Hindi pa man natatapos ang pagproseso niya ng impormasyon ay dumugtong agad ang isa pang realisasyon. Nakahawak siya sa noo niya habang ang tingin niya ay malayo pero matalas. Ang labi niya ay may maliit na ngiti na puno ng plano at katusuhan. Sa isip niya ay kalkulado na sinabi ng ating bida kung mai-reframe ko ang mga tanong ko, at magagamit ko ng tama ang mga probabilidad, malilinlang ko ng tuluyan ang may-ari ng tindahan. Ang mga daliri niya ay bahagyang gumalaw na parang nagbibilang na ng pera sa isip. Sa likod niya ay ang tindero na nakapamaypay at nakakrus ang mga braso, ang mukha ng matanda ay puno ng duda at inis habang pinapanood ang binata. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumayo ng tuwid si Baiwu, ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa noo pero ang buong poster niya ay nagpapakita ng isang taong nakahanap na ng kapangyarihan. Ang mga pulang tiket sa mesa ay nakakalat pa rin pero para sa kanya ay hindi na ang mga iyon basta papel lang, mga susi na ang mga iyon sa bagong buhay. Sa isip niya ay puno ng determinasyon at galit sa dating kapalaran na sinabi ng ating bida at babaguhin ko ang kapalaran ko. Ang boses sa isip niya ay umalingaw na parang deklarasyon ng digmaan laban sa kahirapan at ang buong tindahan ay parang naging arena kung saan siya ang bagong hari. Sa loob ng tindahan ay nagbago na ang atmosfera, si Baiwu ay nakatayo ng tuwid sa harap ng counter habang ang isang kamay niya ay nakapatong sa dibdib at ang mga mata niya ay kumikislap sa kumpiyansa. Sa mesa ay nakasalansan ang mga pulang scratch ticket na kanina lang ay parang walang halaga sa kanya, ngayon ay ngiting tagumpay na ang nasa mukha niya habang nakatingin sa tindero, mayabang na sinabi ng ating bida hehe, boss, mukhang swerte ako ngayon. Ang boses niya ay magaan pero may yabang na hindi niya maitago at ramdam mo na ang dating pulubing walang tirahan ay unti-unti nang nilalamon ng kakaibang kapangyarihan. Kasabay nito ay sumagot ang tindero na kalbo at nakasando, napahawak siya sa noo niya habang ang sigarilyo ay nakasabit pa rin sa bibig at ang usok ay umiikot sa ere. Kumunot ang noo niya at ang mga mata niya ay puno ng pagdududa at inis, seryosong sinabi ng matanda, akala mo ba tatagal ang swerte mo habang buhay? Dumugtong pa siya habang ang boses niya ay tumitigas, ang buhay mo ay parang piraso ng jade. Ang salitang jade ay may mabigat na kahulugan dahil sa slang ay nangangahulugan iyon na malas o masamang buhay. Ramdam mo ang bigat ng pangungutya niya at ang pag-aalala na baka mahulog lang lalo sa hukay ang binata. Sa isang iglap ay nag-cut ang eksena sa close-up ni Baiwu, ang mukha niya ay biglang nagkaroon ng kakaibang ngiti. Hindi iyon basta ngiti ng swerte kundi ngiti ng isang taong may alam na hindi alam ng iba. Kumislap ang mga mata niya at may liwanag na parang sumabog sa background na puno ng bungo at bituin. Itinaas niya ang dalawang daliri malapit sa mukha niya na parang nang aasar. Puno ng kumpiyansa na sinabi ng ating bida may hawak akong artifact sa mga kamay ko, hindi ito buhay na parang jade. Ang mga salita niya ay matatalas at direkta, hindi na siya ang tauna na pinalayas ng landlord.
Sa sandaling ito ay para siyang bida sa sarili niyang pelikula. Hindi pa man nakakabawi ang tindero ay lumawak na ang ngiti ni Bai Wu, napapikit pa siya sa sobrang saya habang ang isang kamay niya ay nakakamot sa batok, ang buong paligid niya ay nagliwanag na parang may spotlight na nakatutok sa kanya. Magaan na sinabi ng ating bida, dahil lang swerte ako ngayon, boss, bigyan mo pa ako ng 20 piraso. Dumugtong siya agad nang hindi na hinihintay ang sagot ng matanda, yun lang. Ang paghingi niya ay hindi na pakiusap kundi utos na ng isang taong alam na mananalo. Samantala ay mas dumilim ang mukha ng tindero, nakasindi pa rin ang sigarilyo sa bibig niya at ang pamaypay sa kamay niya ay natigilan sa pagpaypay. Ang mga mata niya ay matatalim at puno ng babala habang nakatingin kay Bai Wu. Seryosong sinabi ng matanda, bata, swerte lang iyan? Huwag mong hayaang lumunin kanyan. Ang boses niya ay malamig at may bigat ng karanasan, para sa kanya ay nakakita na siya ng maraming katulad ni Bai Wu na nalunod sa sugal. Pero hindi natinag si Bai Wu, sa halip ay mas lumapad ang ngiti niya habang hawak-hawak ang ilang pulang tiket sa isang kamay at nakabuka ang isa pa na parang nagpepresenta. Kumikinang ang background sa likod niya na parang may mga bituin. Kampanteng sinabi ng ating bida, ayos lang, swerte ako ngayon, sino ang nakakaalam kung mananalo ako sa 20 loto. Hindi pa siya tapos magsalita ay dumugtong siya habang ang mga mata niya ay kumikislap sa tagumpay. Bukod pa dyan, nakakuha ako ng 20,000 yuan ngayon. Ang deklarasyon na iyon ay parang bomba na sumabog sa loob ng tindahan. Sa harap niya ay ang tindero na ngayon ay may butil na ng pawis na dumadaloy sa sentido, hindi na siya makapagsalita at tanging ang pagtulo ng pawis lang ang reaksyon niya. Sa susunod na sandali ay sumandal si Bai Wu sa counter, ang isang kamay niya ay nakapatong sa mesa habang ang isa naman ay may hawak na barya at nakatutok sa isang pulang tiket. Ang poster niya ay kalmado at kontrolado na parang isang eksperto. Sa kabilang side ay ang tindero na ngayon ay napahawak na sa dibdib. Nanlaki ang mga mata niya at may maliit na bituin na lumabas sa gilid ng ulo niya dahil sa sobrang gulat. Hindi na siya nakapagpaypay at ang sigarilyo niya ay nalaglag na yata sa bibig niya sa sobrang shock. Hindi pa man natatapos ang tensyon ay nag-close up ang kamera sa kamay ni Bai Wu, dahan-dahan niyang kinukuskus ang pilak na bahagi ng pulang tiket gamit ang gintong barya. Bawat paggalaw ng kamay niya ay mabagal at sinadya na parang pinapahirapan niya ang tindero sa paghihintay. Sa gilid ay makikita ang mukha ng tindero na namumutla na, ang mga mata niya ay dilat na dilat at ang pawis ay bumubuhos na sa mukha niya. Hindi na niya maitago ang kaba at takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Mas lumapit pa ang kuha at ngayon ay kitang-kita na ang pagdiin ng barya sa tiket. Unti-unti nang natatanggal ang pilak na takip at sumisilip na ang resulta sa ilalim. Sa isang iglap ay nag-cut sa sobrang close-up ng mga mata ng tindero. Dilat na dilat ang mga ito at ang mga ugat sa paligid ay pulang-pula na, bumubuhos ang pawis mula sa noo niya pababa sa pisngi at ang mga kilay niya ay nakakunot sa matinding tensyon, hindi siya makagalaw at hindi makapagsalita, para siyang nanunood ng isang bangungot na hindi niya mapatay. At sa huling sandali ay bumaba ang tingin sa tiket, tapos na ang pagkaskas at malinaw na ang nakasulat sa loob ng puting kahon, walang malaking numero, walang premyo, ang nakalagay lang ay ang salitang nothing. Ang salitang iyon ay parang mortal yung bumagsak sa katahimikan. Sa isang iglap ay natigilan ang lahat, ang kamay ni Bai Wu ay nakahawak pa rin sa barya at ang ngiti niya ay hindi pa rin nawawala, pero sa tindero ay parang may bumagsak na bundok sa dibdib niya dahil hindi niya alam kung matatawa ba siya, magagalit, o matatakot sa binatang kaharap niya na kayang kontrolin ang swerte. Napabuntong hininga ang tindero habang nakahawak sa dibdib niya, ang pawis ay tumutulo sa sentido niya at ang pamaypay sa kamay niya ay gumagalaw ng mabagal. Pagod na ang boses niya pero puno pa rin ng babala. Seryosong sinabi ng matanda, bata, sabihin ko sa iyo, ang swerte ay dumarating at umaalis. Ang tingin niya ay direkta kay Bai Wu na parang gusto niyang itatak sa isip ng binata ang sinasabi niya. Hindi pa siya tapos, mas matigas na sinabi ng matanda, hindi iyan maaasahan. Kasabay nito ay sumili ang isang pilyong ngiti sa labi ni Bai Wu, ang mga mata niya ay kumislap at may pagkapula sa pisngi niya na parang nangaasar. Nakakiling ang ulo niya at ang buong poster niya ay kampante. Sa isip niya ay puno ng pangungutya na sinabi ng ating bida ang swerte ay hindi maaasahan, pero, haha. Ang tawa niya sa loob ng isip niya ay malakas at puno ng lihim, alam niya ang hindi alam ng matanda. Hindi pa man natatapos ang ngiti niya ay bumaba ang tingin sa 20 pulang scratch ticket sa mesa, parehong nakasulat ang salitang nothing sa loob ng pilak na kahon. Ang gintong barya ay nakapatong pa sa isa sa mga tiket,
Ang resulta ay malinaw, talo, pero walang bahid ng pagkadismaya sa mukha ni Baiwu. Sa isang iglap ay tumalikod si Baiwu sa counter, ang mga pulang tiket ay lumilipad sa ere habang ang kamay niya ay mabilis na kumikilos, para siyang nagwawala pero kontrolado ang bawat galaw. Sa likod niya ay ang tindero na ngayon ay nakatingin lang habang ang pamaypay ay nakababa na, ang mga tiket na may nakasulat na nothing ay nagsisiliparan at ang isa ay bumagsak mismo sa harapan ng tindero. Kasabay nito ay humarap ulit si Baiwu sa counter at ang mukha niya ay nagbago. Mula sa pilyong ngiti ay naging matalim at galit ang ekspresyon niya. Nanlilisik ang mga mata niya at ang mga kilay niya ay magkasalubong. Ang kamao niya ay nakatikom at may mga pulang tiket na nakakalat sa paligid niya na parang sumasabog. Hawak niya ang isang tiket na may nothing at ang buong pagkatao niya ay sumisigaw ng pagkadismaya kahit wala siyang binibitawang salita. Ang mga guhit na parang kidlat sa gilid ng mukha niya ay nagpapakita ng matinding emosyon. Hindi nakatiis ang tindero at napangiti ng pilit habang pinapaypayan ang sarili, ang pawis ay bumubuhos pa rin sa mukha niya pero may bahid na ng awa at pang-aasar ang tingin niya kay Baiwu. Mahinahong sinabi ng matanda, "Hay, sinabihan na kita, hindi ka naniwala sa akin?" Tumayo siya at inilagay ang kamay niya sa balikat ng binata, dumugtong pa siya habang nakangiti ng bahagya. "Sa tingin ko ay naubos mo na lahat ng swerte mo kanina. Kaya ngayon ay malas ka na, sana ay swertihin ka pa rin ngayong taon." Ang boses niya ay parang matandang nagbibigay ng leksyon pero may halong pangungutya dahil sa wakas ay tumama rin ang sinabi niya. Sa huling sandali ay nagiba ang buong atmosfera, ang paligid ay dumilim at naging kulay lila ang langit na parang paparating ang bagyo. Si Baiwu ay nakasandal sa counter at ang kamao niya ay nakadiin sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata niya ay matatalas at malamig. Hindi na siya ang paunan na kanina lang ay sumisigaw sa galit, ngayon ay tahimik siya at nagbabadya, may mabigat na hangin sa paligid niya na parang may binabalak. At sa ibabaw ng mesa ay nakakalat ang mga pulang scratch ticket pero sa paningin ni Baiwu ay hindi lang basta papel ang mga iyon, lumulutang ang mga asul na numero sa ibabaw ng bawat isa. Karamihan ay may 0% pero ang isa sa gitna ay may nagliliyab na 30,000%. Ang numero ay napakalaki at kumikinang na parang ginto. Ang kamao niya sa mesa ay nanginginig ng bahagya hindi sa takot kundi sa excitement. Sa sahig ay nakakalat din ang ilang tiket na may 0% at ang paa niya ay nakatapak malapit sa isa. Alam na niya ang susunod na galaw. Ang dating 100% ay wala nang sinabi sa 30,000%. Ang laro ay hindi pa tapos, nagsisimula pa lang siya. Sumiklab ang mga mata ni Baiwu. Ang dating pagod at desperasyon ay napalitan ng matalim na kislap na parang talam ng kutsilyo. Ang mga ugat sa paligid ng mata niya ay bahagyang lumitaw at ang buong ekspresyon niya ay nagsasabing tapos na ang pagiging kawawa. Kasabay nito ay bumaba ang tingin sa kanya habang hawak-hawak ang ilang pulang scratch ticket sa dibdib. Nakangiti siya pero ang ngiti na iyon ay hindi na inosente. Ngiti iyon ng isang taong may hawak na alas. Sa gilid ng paningin niya ay lumulutang ang asul na text na 30,000% na kumikinang na parang neon sign. Sa isip niya ay puno ng yabang na sinabi ng ating bida pero hindi mo alam na umaasa ako sa kapangyarihan, hindi sa swerte. Ang boses sa loob niya ay malamig at kalkalado. Alam na niya ang laro at alam na niya kung paano manalo. Hindi pa man nakakahuma ang tindero ay lumipat na ang eksena sa mga kahon ng tiket sa counter. Itinuturo ng daliri ni Baiwu ang isang partikular na kahon kung saan nakalutang ang 30,000% sa ibabaw. Ang iba pang mga tiket sa paligid ay may 0% at 2% lang. Mahinahon pero may diin na sinabi ng ating bida kanina ay binili ko yung mga may 1% lang na tsansa. Dumugtong siya habang nakaturo pa rin, "Gusto ko ng 20 nito." Ang utos niya ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Sa isip niya ay puno ng estratehiya na sinabi ng ating bida sinadya ko iyon para hindi siya maghinala. Kasabay nito ay nag-close up sa mga mata ni Baiwu, nakapikit siya ng bahagya at ang mga pilik mata niya ay mahaba, pero sa ilalim ng mga talukap ay kumikislap ang gintong mga mata niya na puno ng katusuhan. Mahina niyang tinatawanan ang sarili niya, pabulong na sinabi ng ating bida, "Hehe." Dumugtong ang isip niya na parang binubulong sa hangin, sinadya kong magpatalo. Ang lahat ng talo niya kanina ay plano, isang palabas para sa tindero para isipin nitong malas na talaga siya. Sa kabilang side ng counter ay napangiti ang tindero habang hawak ang pamaypay. May awa at pagmamalaki sa mukha niya na parang nanalo siya sa pag-aargumento. Magiliw na sinabi ng matanda, "Sige bata, ibabalik ko ang 100 yuan sa pera mo, at ayos na ang natitira."
ang tono niya ay parang nagbibigay ng limos. Dumugtong pa siya habang nakangisi, ang swerte mo ngayon ay 1 sa 10. Para sa kanya ay tapos na ang winning streak ng binata at bumalik na ito sa pagiging malas. Pero hindi kumurap si Bai Wu, ang mga mata niya ay naging mas matalas at ang panga niya ay tumigas. Malamig na sinabi ng ating bida, hindi, boss, salamat sa kabaitan mo. Pero hindi ako naniniwala dyan. Ang pagtanggi niya ay hindi bastos pero matigas na parang pader. Sa susunod na sandali ay lumapad ang isang ngiti sa labi niya, ngiting hindi maipinta. Sa isip niya ay puno ng determinasyon na sinabi ng ating bida oras na para baligtarin ang mga bagay. Ang deklarasyon na iyon ay hindi lang para sa sarili niya kundi para sa buong tadhana na sumubok sa kanya. Samantala ay napabuntong hininga ang tindero at itinaas ang sigarilyo sa bibig niya. Ang usok ay pumailan lang pataas habang pumikit siya ng bahagya. Pagod na sinabi ng matanda, Hayes, kalimutan mo na lang, para sa kanya ay tapos na ang usapan, isa lang itong batang nalulong sa sugal na kailangan ng magising. Pero hindi pa tapos si Bai Wu, sa isang iglap ay sumigaw siya at ang boses niya ay umalangaw sa buong tindahan, masiglang sinabi ng ating bida, hey, boss. Bumalik ang swerte ko. Ang sigaw na iyon ay parang kulog na gumising sa natutulog na tindero. Kasabay nito ay nanlaki ang mga mata ng tindero at ang sigarilyo sa bibig niya ay muntik ng malaglag, may dilaw na. Bituin na lumabas sa gilid ng ulo niya dahil sa sobrang gulat, hawak ni Bai Wu ang isang pulang tiket na may nakasulat na 10 yuan at iniabot iyon sa kanya, ang mukha ng matanda ay hindi makapaniwala at ang bibig niya ay nakabukas sa pagkabigla. Sa huling sandali ay humigop ng malalim ang tindero sa sigarilyo niya habang nakatingin sa 10 yuan na tiket, pinipilit niyang pakalmayan ang sarili niya. Pilit na kalmado na sinabi ng matanda 10 yuan lang iyan. Nagulat lang ako at akala ko 10,000 yuan. Ang pawis ay tumutulo pa rin sa sentido niya at ang mga mata niya ay hindi mapakali. Kahit pinipilit niyang maliitin ang nangyari, ang katawan niya ay nagsasabi ng totoo. Natatakot na siya, dahil ang binatang nasa harap niya ay hindi na umaasa sa swerte, may hawak siyang kapangyarihan. Itinulak ni Bai Wu ang pulang tiket papunta sa tindero habang ang ngiti niya ay abot hanggang tenga. Ang mga mata niya ay kumikislap sa kumpiyansa at ang buong poster niya ay parang nanalo na sa loto kahit hindi pa binubuksan. Masiglang sinabi ng ating bida, nanalo na naman ako. Ang boses niya ay malakas at puno ng excitement na umalingaw sa maliit na tindahan. Sa tapat niya ay ang tindero na halos hindi makapaniwala, nakabuka ang bibig niya at ang pamaypay sa kamay niya ay natigilan, may dilaw na bituin na lumabas sa gilid ng ulo niya dahil sa gulat, nanginginig niyang tinanggap ang tiket habang ang sigarilyo sa bibig niya ay umaalog. Hindi pa man siya nakakabawi ay sumigaw ulit si Bai Wu habang may isa pang tiket na iniaabot, masiglang sinabi ng ating bida, nanalo na naman ako. Dumugtong siya agad na parang sirang plaka, panalo na naman. Ang paulit-ulit na panalo ay parang martelyong pumupukpok sa pasensya ng tindero. Sa puntong ito ay napahawak na sa ulo ang tindero, ang pawis ay bumubuhos sa mukha niya at ang mga mata niya ay namumula na sa inis at pagod. Ang sigarilyo sa bibig niya ay halos malaglag na, naiinis na sinabi ng matanda, hey, bakit puro 10 yuan lang lahat? Dumugtong siya habang napapailing, ang pinakamataas ay 100 at maliit na halaga pa rin iyon. Ang boses niya ay puno ng pagkadismaya dahil kahit sunod-sunod ang panalo, barya lang ang lumalabas. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari kaya habang kumukuha ng sigarilyo sa ashtray ay napapatingin siya sa mga pulang tiket na nakakalat sa mesa, ang pamaypay sa kabilang kamay niya ay gumagalaw ng mabagal, sa isip niya ay puno ng takot at pagdududa na sinabi ng matanda, demonyo ba itong batang ito? Para sa kanya ay hindi na normal ang nangyayari, imposible na ang sunod-sunod na panalo kahit maliit lang. Samantala ay nagbago ang eksena, si Bai Wu ay nakapikit at ang mga kamay niya ay magkadikit sa harap ng dibdib niya na parang nagdarasal, may mga guhit ng hangin sa paligid ng mga kamay niya na nagpapakita ng matinding konsentrasyon, ang background ay dumilim at naging kulay gabi na may mga bituin, time na sinabi ng ating bida, mga espiritu ng langit at lupa, tulungan ninyo ako, dumugtong siya habang ang mukha niya ay seryoso, sana naman ay manalo ako ng malaking premyo. Kahit nagdadasal siya, may halong pag-arte iyon para sa tindero, alam niya ang susunod na mangyayari. Sa kabilang side ay ngumisi ang tindero habang pinapaypayan ang sarili, ang kumpiyansa niya ay bumalik dahil akala niya ay bumalik na sa normal ang swerte ng binata, mayabang na sinabi ng matanda, alam mo ba ang tsansa na makakuha ng milyon-milyong yuan?
Tumigil siya sandali bago dumugtong na parang nang aasar, kulang pa rin ang swerte mo. Ang boses niya ay puno ng pangungutya at para bang sinasabi niyang hanggang dyan ka na lang bata. Pero hindi natinag si Bai Wu, sa halip ay sumilay ang isang maliit na ngiti sa gilid ng labi niya, ngiting alam ang sikreto, ngiting hindi. Nakita ng tindero, sa isang iglap ay nagliwanag ang buong paligid ni Bai Wu, hawak niya ang isang pulang tiket at ang mga mata niya ay kumikinang na parang may ginto sa loob. Ang buong background niya ay sumabog sa kulay dilaw na liwanag na parang araw, masiglang sinabi ng ating bida boss. Nakuha ko ang 15,000 yuan. Ang sigaw niya ay hindi lang masaya, may halong tagumpay iyon na parang general na nanalo sa digmaan, dumugtong siya habang nakangiti ng mapakla. Ang malas ko talaga, ang sinabi niyang iyon ay purong sarcasm, alam niyang hindi siya malas, sinadya niya ang lahat. Kasabay ng sigaw niya ay para namang binuhusan ng malamig na tubig ang tindero, ang mukha niya ay naging kulay abo at ang mga mata niya ay nanlaki hanggang sa halos lumabas na sa socket, ang kilay niya ay sumalubong at ang bibig niya ay nakabuka ng sobra, galit at hindi makapaniwala na sinabi ng matanda ano. Ang sigaw niya ay basag at puno ng shock, ang sigarilyong hawak niya ay halos mabali sa higpit ng pagkakahawak niya, ang kaninang kumpiyansa at pang-aasar niya ay naglaho na parang bula. Sa harap niya ay hindi na isang pulubing umaasa sa swerte, isang halimaw ang kaharap niya na kayang kontrolin ang tadhana. Nakatingin si Bai Wu sa cellphone niya habang ang screen ay kumikislap, malinaw na nakasulat sa ibabaw ang notification na Alps receive 15,000 yuan, ang ngiti sa labi niya ay kalmado pero ang mga mata niya ay may kislap ng tagumpay. Sa likod niya ay ang tindero na nakatalikod at abala sa pagsindi ng sigarilyo. Nanginginig ang kamay ng matanda at ang usok ay umakyat pataas habang ang likod niya ay bahagyang nakakubo na parang binagsakan ng mundo. Mahinahon pero may pang-aasar na sinabi ng ating bida nga pala boss, ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Ang swerte ko raw ay. Kasabay nito ay napalingon ng tindero, ang sigarilyo ay nakasabit pa rin sa bibig niya at ang mga mata niya ay nanlilisik pero pagod. Napatigil siya sa pagsindi at ang ekspresyon niya ay parang ayaw nang magsalita, pilit na sinabi ng matanda wala. Sa isang iglap ay nagcut ang kuha sa sobrang close-up ng mukha ng tindero, ang kilay niya ay magkasalubong at ang mga ugat sa noo niya ay lumitaw. Biglang kumislap ang mga mata niya na parang may nakitang multo, gulat na sinabi ng matanda imposible. Ang sigaw na iyon ay basag at puno ng hindi makapaniwala, ang buong katawan niya ay nanigas sa kinatatayuan. Hindi pa man siya nakakabawi ay mabilis siyang lumapit sa counter at binuksan ang kahon ng mga pulang scratch ticket. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng kahon at ang mga mata niya ay nakatutok sa mga natirang tiket sa loob. Sa isip niya ay puno ng kalkulasyon na sinabi ng matanda ang tsansa ng panalo ay nakaset na sa pabrika, at yung batang iyon ay nanalo ng maraming beses. Dumugtong pa ang isip niya habang pinagpapawisan, ibig sabihin ba nito ay bababa na ang tsansang manalo sa mga natitira? Ang takot ay gumagapang na sa dibdib niya. Hindi niya na napigilan ang sarili at napaharap siya kay Bai Wu, pilit ang ngiti niya habang pinagkikis-kis ang mga palad na parang namimilit, puno ng pag-aalala na sinabi ng matanda bata, ang swerte mo ngayon, bakit ka tumigil? Dumugtong pa siya at ang boses niya ay nanginginig, bibili pa rin ang mga tao ng mga ito, at mababa na ang tsansang manalo, ano na ang mangyayari sa negosyo ko? Sa likod ng mga salita niya ay ang takot na malugi siya dahil nasimot na ang mga panalong tiket. Sa harap niya ay nakatayo lang si Bai Wu, ang mga mata niya ay nakatingin sa mga kahon ng tiket sa likod ng counter, sa paningin niya ay lumulutang ang mga asol na numero sa ibabaw ng bawat kahon, karamihan ay 0% at 1% na lang, malamig na sinabi ng ating bida ano ang mga tsansa ng panalo sa mga natitirang loto sa mga kahon na iyan. Ang tanong niya ay hindi para sa tindero kundi para sa sarili niya, para sa kapangyarihan niya. Kasabay nito ay lumitaw ang isang malaking asol na interface sa paningin niya na may nakasulat na 5%, bumagsak ang numero mula sa dating 30% pababa sa 5%, at doon ay alam na ni Bai Wu ang sagot. Humarap siya sa tindero at ang mukha niya ay mahinahon, walang yabang, walang ngisi, seryosong sinabi ng ating bida hindi na boss, sa tingin ko ay oras na para tumigil. Dumugtong siya habang nakatingin ng direkta sa mata ng matanda. Sa tingin ko ay bababa ang swerte ko pagkatapos ng mga panalo, ang mga salita niya ay parang kutsilyong pinipili kung saan itatarok, at ang tinatamaan ay ang kaba ng tindero,
Sa isip niya ay kinumpirma ng ating bida ang tsansa ng panalo ay mula 30% at bumaba sa 5%. Sa puntong ito ay biglang nagbago ang ekspresyon ng tindero, mula sa pag-aalala ay naging malapad ang ngiti niya at may maliit na korona na lumitaw sa ibabaw ng ulo niya. Ang sigarilyo sa bibig niya ay umuusok pa rin pero ang mukha niya ay parang nanalo sa loto. Maamong sinabi ng matanda bata, naka-35,000 ka na pataas. Dumugtong siya habang inaabot ang lighter. Bakit hindi mo subukan ulit? Ang pang-eengganyo niya ay malinaw na, gusto niyang bumili pa si Bai Wu para mabawi niya ang nalugi. Pero hindi nagpatinag si Bai Wu, pumikit siya ng bahagya at ang ekspresyon niya ay naging seryoso at matuwid. Mahinahon na sinabi ng ating bida kung matalo pa ako ng 100 o 200 yuan, pera pa rin iyon, boss, dapat tayong maging mas masipag at matipid. Ang linya niya ay parang sermon pero ang totoo ay sinasadya niyang tamaan ang ego ng tindero. Sa gilid ng panel ay may malaking dilaw na text na may nakasulat na magsipag at magtipid na parang poster sa paaralan. Sa huling sandali ay sumabog ang mukha ng tindero, namula ito sa sobrang inis at ang mga ngipin niya ay nagngangalit. Ang sigarilyo sa bibig niya ay halos madurog na gigil na sinabi ng matanda ngayon mo lang sasabihin iyan. Ang sigaw niya ay puno ng pagkatalo at pagsisisi, sa harap niya ay nakatayo lang si Bai Wu na kalmado at kontrolado. Ang dating pulubing pinagtatawanan niya ay siya na ngayon ang nagdidikta ng laro, at ang tindero ay walang nagawa kundi panuurin siyang lumabas na may 15,000 yuan sa Alpspay at may ngiti ng isang taong alam na ang buong tadhana ay hawak na niya. Itinaas ni Bai Wu ang isang kamay niya at ang ngiti sa labi niya ay kalmado at puno ng kontrol. Ang background sa likod niya ay maliwanag na asul na may maliliit na kislap na parang bumabagsak na liwanag. Magiliw na sinabi ng ating bida boss, alam kong mabait ka, pero sapat na ako. Ang boses niya ay mahinahon pero may bigat, hindi na siya ang pulubing nagmamakaawa kanina lang. Hindi pa man nakakasagot ang tindero ay lumabas na siya ng tindahan, ang pintong salamin ay nag-reflect sa katawan niya habang naglalakad palabas. Sa likod niya ay nakatayo ang tindero na hawak ang pamaypay at nakatingin lang sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda, tanging katahimikan at ang tunog ng pintuan lang ang maririnig. Sa isip ni Bai Wu ay puno ng kumpiyansa na sinabi ng ating bida kikita ako ng malaki sa pagkakataong ito. Pero hindi doon natapos ang iniisip niya, habang nakatalikod na siya at papalabas na ay may isa pang tanong na bumabagabag sa kanya, mas malalim, mas delikado. Sa isip niya ay puno ng pagdududa na sinabi ng ating bida pero para sa kapangyarihan ko, pwede ba itong gamitin sa mga bagay sa halip na loto lang? Ang tanong na iyon ay nagpabigat sa hangin sa paligid niya, kung sa loto ay kaya niyang makita ang tsansa, paano kaya sa ibang bagay? Hindi siya nakatiis at huminto siya sa tapat ng pintong salamin ng tindahan, lumingon siya. Nang bahagya at ang mga daliri niya ay nakaturo sa hawakan ng pinto, may maliliit na dilaw na guhit na lumabas sa gilid na nagpapakita ng pag-activate ng iniisip niya. Sa isip niya ay puno ng pag-uusisa na sinabi ng ating bida hindi ko alam, gaano kaya ang tsansang mabuksan ang pintong ito. Ang tanong ay parang walang kwenta pero sa kanya ay pagsubok iyon. Susubukan niya kung ang kapangyarihan niya ay limitado lang sa sugal. Sa isang iglap ay lumapit ang kuha sa kamay niya, dahan-dahan niyang inilapat ang mga daliri niya sa hawakan ng pintong salamin. Kasabay ng pagdikit ng balat niya sa metal ay lumitaw ang isang asul na interface sa gilid, malinaw at kumikislap ang nakasulat na 100%, walang pag-aalinlangan, walang kahirap-hirap, siguradong babukas ang pinto. At sa huling sandali ay nag-close up ang kuha sa mukha ni Bai Wu, ang isang mata niya ay kumislap at may maliit na bituin na lumabas sa gilid, ang ngiti sa labi niya ay dahan-dahang lumapad, hindi iyon ngiti ng simpleng kasiyahan, ngiti iyon ng isang taong nakadiscover ng bagong mundo, puno ng tagumpay na sinabi ng ating bida may tsansa. Ang background sa likod niya ay sumabog sa kulay dilaw na liwanag na parang pagsikat ng araw. Sa sandaling iyon ay hindi lang pera ang hawak niya, hawak na niya ang posibilidad ng lahat ng bagay, at ang dating pulubing walang tirahan ay may kapangyarihan ng baguhin ang realidad sa isang tanong lang. Bumalik ang tingin ni Bai Wu sa paligid at biglang sumabog ang paningin niya. Sa ere ay lumulutang ang mga asul na interface na may numerong 70%, 80%, 50%, at 30%, parang kidlat ang mga ito na kumikislap sa buong tindahan at ang liwanag ay tumatama sa mukha niya, nanlaki ang mga mata niya at ang bibig niya ay napabukas sa sobrang gulat, pawis ang butil sa sentido niya habang hindi makapaniwala sa nakikita,
Gulat na sinabi ng ating bida ano. Ano ito? Ang boses niya ay basag at nanginginig dahil hindi lang sa loto lumalabas ang mga numero, sa lahat na. Kasabay nito ay nakita niya ang tindero sa may stand, may malaking tandang pananong sa ulo ng matanda habang nakatingin sa kanya, pero si Bai Wu ay hindi na nakafocus sa tindero, ang atensyon niya ay nasa pintong salamin sa gilid, may maliit na asul na interface na may 10% na lumulutang doon, at sa isang iglap ay kumilos ang katawan niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto at may dilaw na korona na lumitaw sa ulo niya na parang effect ng pag-activate ng kapangyarihan. Sa paanan niya ay may dilaw na guhit na sumasabog sa sahig tanda ng biglaang paggalaw. Sa sumunod na sandali ay nangyari ang hindi inaasahan, sa taas ng panel ay bumagsak ang numero at naging 0%, sabay noon ay bumulusok ang isang malaking itim at puting aso mula sa labas at bumasag sa pintong salamin. Basag ang salamin at tumalsik ang mga pira-piraso sa ere, ang aso ay mabilis na dumaan na parang bala at ang dila nito ay nakalabas, pero si Bai Wu ay wala na sa pwesto niya, naiwasan niya ito ng eksakto. Pagkahinto niya ay napabugas siya ng hangin at ang mukha niya ay may halong inis at ginhawa, sa harap niya ay nakaupo na ngayon ang aso sa gitna ng mga bubog, nakataas ang isang paa nito at ang dila ay nakalabas habang humihingal, naiinis na sinabi ng ating bida ha. Naiwasan ko ang aso, dumugtong siya habang nakatingin sa aso, nakakainis na aso iyon, muntik na akong tamaan. Kahit galit ang tono niya, halata sa mukha niya ang relief na hindi siya napuruhan. Pero hindi pa tapos ang gulo, sa counter ay sumigaw ang tindero habang nakatingin sa asong nakapasok at sa basag na pinto. Namumula ang mukha niya at ang sigarilyo sa bibig niya ay halos malaglag. Sa likod ni Bai Wu ay narinig niya ang boses ng matanda pero hindi na siya lumingon, sa halip ay naglakad siya palayo sa counter, seryosong sinabi ng ating bida. Kailangan kong umalis agad, ang hakbang niya ay mabilis at determinado, alam niyang gulong malala ang iiwan niya. Sa huling sandali ay naiwan ang tindero na nakatitig sa kawalan, ang mukha niya ay puno ng pawis at ang mga mata niya ay nanlalaki sa sobrang shock. Ang sigarilyo ay nakalaylay na sa labi niya at ang usok ay pumapailan lang pataas, sa isip niya ay puno ng tanong na sinabi ng matanda teka, paano niya nalaman na kailangan niyang umiwas? Dumugtong pa ang isip niya habang nanginginig ang buong katawan, Diyos ba siya? Ang tindahan ay wasak, ang pinto ay basag, ang aso ay nakaupo sa gitna ng gulo, at ang binatang kanina lang ay pulubi ay lumabas ng tindahan na parang walang nangyari. Para sa tindero ay hindi na ito swerte. Hindi na ito tsamba, may kung anong nilalang ang pumasok sa tindahan niya at nagpanggap na tao. Bago pa man tuluyang makahakbang palabas si Bai Wu ay may kamay na humablot sa manggas niya. Ang tindero ay nakasugod mula sa counter at ang mukha niya ay namumula sa galit at takot. Ang mga ugat sa leeg niya ay nakalitaw at ang mga mata niya ay nanlilisik. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ng binata na parang hindi na niya pakakawalan. Galit na sinabi ng matanda ikaw. Huwag kang aalis. Ang boses niya ay umalingaw sa loob ng tindahang basag na ang pinto at may asong nakaupo sa gitna ng mga bubog. Sa isang iglap ay nanigas ang katawan ni Bai Wu, hindi siya lumingon agad, ang tingin niya ay nasa harap pa rin pero ang panga niya ay tumigas at ang mga ngipin niya ay nagdikit, may malamig na pawis na dumulas sa sentido niya pababa sa panga, ang dating kumpiyansa sa mukha niya ay napalitan ng matinding tensyon, ang background sa paligid niya ay naging madilim na asul na parang gabi na biglang bumagsak kahit araw pa. Sa isip niya ay puno ng kaba na sinabi ng ating bida patay. Nagdududa ba siya? Ang mga salita sa isip niya ay mabilis at nanginginig, alam niyang nakita ng tindero ang imposibleng nangyari kanina, ang pag-iwas niya sa aso na parang alam na niya, ang sunod-sunod na panalo, ang 15,000 yuan, lahat ng iyon ay nagsama-sama at ngayon ay nakatutok na sa kanya ang hinala ng matanda.